Isang paraan upang buong pusong mailalahad ang katotohanan. Paraan upang buong pusong maipahayag ang kaisipan, damdamin o nararamdaman, gayon din ang makapagbahagi ng karanasan. Iyan ang ilan lamang sa mahahalagang papel na ginagampanan ng panitikan. Sa pamamagitan ng mga nailimbag na akda, tayo'y bumalik tanaw sa kasaysayan dahil sa mga kritikong makakata at sa pagdaan ng panahon kung saan lumipas na ang kahapon. Sa patuloy na pag-ikot ng mundo, nagkaroon ng mga pagbabago. Ang panitikan ay nilagyan ng palamuti, mga bagong panimpla upang tangkilikin muli. Ito ay siyang sumasalamin sa lipunan na maaaring tumutukoy sa mga tradisyon, sayaw o panulaan, sa mga pasulat o pasalitaman. Siyang tinatawag na sining na bahagi ng panitikan. At ngayon, sabay-sabay nating buksan ang ating mga mata, sariwain, matuto at tanggapin ang panitikang hinubog ng sining para sa bawat isa. Manood at makinig sapagkat ngayon kami ay maglalahad na. Ang kalingalan ng Pilipinas ay pinaghalong impluwensya ng mga tradisyon, ating mga katutubong ninuno at mga kultura na kinasanayan mula sa mga bansang mananakop noon. Ang pagkatao mo ay hinubog ng nakaraan. Ating mga ninuno ay lumikha ng sayawan at kantahan. Ibinuhit ang tunog, kulay, disenyo, istorya at larawan. Inukit nila gamit ang kanilang kamay sa pagkatha ng mga akda na mahalaga sa kasalukuyan. Dahon at ploma ang kanilang nilinagis sa paggawa ng mga akdang pampanitikan kagaya ng alamat, kabula, salawikain at tula. Nagkaroon ng halaga sa buhay natin mga Pilipino. Ako, ikaw, tayo'y hinubog ng panitikang Pilipino. Patunay at instrumento ang mga pabulang nabasa at binasa sa atin noong tayo'y mga bata pa, bilang isa sa mga dahilan ng pagkakaroon natin ng mabuting kaugalian, katulad ng paggalang, pagtulong at pagmamahal sa kapwa. Ating ipagtanto na tayo'y magiging matagumpay lamang sa pamamagitan ng paggawa ng kabutihan sa kapwa. Ang salawikain bilang patnubay sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Natutuhan kong gumalang sa likha o gawa ng tao, sa sining, kaugalian, tradisyon, at paniniwala ng bawat tao ay natutuhan kong kilala. Pagsulat nga ng tula ay akin nang naging kasangga sa mga panahong ako'y hinang-hina. Sa mga oras na nabuksan ko ang hindi ka nais-nais na pahina. Ito ang naging paraan ko upang maipalabas ko lahat ng sakit at kirot na nadarama. Sa pagdaan nga ng panahon, ay naibigan ko na ang pagsulat. Nahasa ang kakayahan at naging mahusay. Nakilala at hinangaan, naging masugid na manunulat, at kalaunay, naging isang mahusay na kritiko. Lahat ng bagay ay nabuo ng may dahilan, kasabay ng pagbuo ng panitikan, paghulma ng ating nakaraan, sinabayan ng sining ng mas maging kapaki-pakinabang. Nakita natin ang kahalagahan nito at naging saksi rin tayo sa mga pagbabago. Kaya ngayon ay mag-iiwan kami ng katanungan bilang tao. Gaano kahalaga ang panitikang Filipino? Gaano nakahina ang pamamayagpag nito? Kaibigan, nasa atin ang kasagutan sa pagpapayaman nito. Tayo ang susi sa pagpapayabong nito. Ikaw, ako, lahat tayo, para sa atin at sa atin ang panitikang Pilipino. At huwag kalimutan na sa pagdedesisyon ay ating tandaan. Ang panitikan ay nagtataglay ng mga aral